Hi everyone! Tumigil na ang ulan pero patuloy pa rin tayo sa panonood. This time, The Missing Husband naman. At nasa episode 19 na tayo. This is the 4th week, almost done na yung pang-apat na linggo. So syempre, mag-recap muna tayo ulit. Pero bago yan, bago ang... Sige, teka muna. Tingnan natin kung... Nasaan si Brenda? Ayun. Balita ko may idea ka kung saan siya nagtatago. Ano bang kailangan mo? So, ito si Anton, kinontak siya ni Rhea at alam daw niya kung nasan si Brendan. Pero hindi itinago ni Anton kay Millie yung totoo at nagkita nga sila. Ayan, nagkita sila. Hindi nalalaman ni Millie na si Rhea pala yung dati ito karibal dati, di ba, ni Millie, inaakit-akit tong si Anton, pero naging jowa ni Brendan at magkasama pa silang ng scam. Kaso ngayon binulabola na naman si Anton. Ewan ko lang na alam daw niya kung saan nagpunta, alam niya paano mahuli si Brendan at magtulungan daw sila. Pinakita pa yung vlog ng ginawa ni Brendan na binabaliktad si Anton. Sabi ni Rhea, iniwan daw siya ni Brendan sa ere. So yun. So mukhang nabola na si Anton. Si Millie naman, nalaman niya na nagsinungaling si Anton, hindi nagpunta dun sa kay Banong dun sa bayaw niya. So, ayun, hindi pa rin sinabi ni Anton yung tungkol kay Rhea. Tapos nung nilasing ni Anton si Millie bago sila matulog, at nung magising ganyan na nawawala na Anton! Hanapin niyo si Anton! nawawala na si Anton at nag-report na nga si Millie sa mga pulis at doon niya ibinaling yung inis niya sa mga pulis. Ay, may bago na namang bag si Misha. Baduy-baduy naman. Heart. Glenda! Ay! Aling Nieva, andito ka na naman. Baka gusto mong ibigay ko na sa'yo yung password ng wifi namin. Alam mo, ang dami mo sinasabi. Nabalitaan mo na ba? Anong balita? Sure ka bang balita yan o chismis? Ang galing ng batuhan nila ng dialogue itong dalawang to. Ang balita kasi, balita yan pag nasa top 10 trending news. Kung hindi yan top 10 trending news, chismis lang yan. Ano ba yun? Gaga, tungkol ito sa balasubas mong kaibigan. At ano na naman ang pinagkakalat mo tungkol kay Millie? Ha? Ikaw sumusobra ka na talaga. Alam mo ba na nagkaroon ng krimen sa bahay nila? Nagkapatayan na raw si Millie at si Anton. Ano? Nagkapatayan talaga yung balita. Parang na. Ay ma'am, sorry po. Hindi po kayo pwede pumasok. Active crime scene po ito. Anak ko, yung napapabalitang biktima. Pakiusap po. Kailangan ko lang kausapin yung asawa niya, si Millie. Kailangan ko lagyan ng timer. Pasensya na kung panentingin ko sarili. Pinopost ko kasi every minute yung pagsasalita ko tsaka yung video para hindi tayo ma-copyright. Tsaka yung kung kailan ako mag-react, tina-timing ko na lang. So, it's not that I'm not paying attention to what we're watching. I'm paying attention to when I can talk. Parang awa niyo na po. Mahina na po yung puso ng mama namin. Payagan niyo na po kami pumasok, please. Opo, namumukhaan ko po kayo. Pero kayong dalawa lang po. Kayong dalawa po, sir. Diyan lang po kayo. Ang considerate naman itong police na to, sa totoo lang. Sige, ako na mag-escort sa kanila. Millie! Boss, pasok na rin kami! Sige, Mahan. Sige, pasok na kayo. Hindi mo siya Ano nangyari dito? Ano nangyari? Ando po siya sa taas. Tabaka po kayo. Millie?
Millie! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Anong nangyari? Pinatay mo ba ang kapatid ko? Pinatay mo ba ang kapatid ko, Billy? Ma'am, tama. Sandali, ano ginawa niyo sa sabihin niyo sa akin? Ano ginawa niyo sa kapatid ko? Dalhin niyo muna sila sa kwarto. Billy, ano ginawa mo kay Anton? Ano nangyari? Ayan, hindi siya sumagot sa amin! Ano nangyari? Makakatulong sa akin. Ano nangyari kay Anton? Ayos ka lang ba? Ayos lang Grabe naman, kasi ba't pinapasok? Kakainis. ako. Kailangan ko lang talaga masiguro na ligtas ang asawa ko. May gusto ka ba makausap ngayon? Excuse me, oh my God! Manong! Diyos ko, asan na sila? Ano nangyayari? Wala pa kaming impormasyon. Pero nasa loob na ng bahay sila Mama at Leila. Si Millie nga, si Anton! Ano nangyari sa kanila? Naku, alam mo, masama ang kutob ko eh. May nararamdaman ako eh. May nararamdaman ako dyan sa loob na yan. Ano yun? Oo talaga, masama ang kutob ko. Ano Maliniba naman eh. Oo, tingnan mo. Tingnan mo paglabas ng mga yan. Paandyan na po yung media. Naku, mukhang national coverage tong gulo ng pamilya Rosales. Diyos ko po, yung mga kaibigan ko. Sana okay lang yung mag-asawa. Di ba ikaw si Glenn? Parang siya lang yung totoong concern, si Glenn. Yung iba, parang nag-uusyoso lang ng kung ano yung masamang nangyari. Kaibigan ni Millie? Ako nga po, Mamang Pogi. Mamang Pulis. Ako nga. Halika, kailangan ka sa loob. Oh, mauna na ako. Ha? Bakit? Hoy! Paano naman kami? Eh, kaibigan lang yung pamilya kami, di pwede. Huwag na po kayo makulit, baka maresto pa po kayo. Tama na kasi. Kawawa yung pamangkin. Ano nangyari? Buti dumating na wala. Ay, Wala akong matawagan. Nung nalaman ko may gulong nangyari, pumunta na ako agad. Ano nangyari kay Anton? Wala pa kami linyan. ay nako. Sir, andito na po yung Soko unit. Gusto po kayo makausap. Sir. Ano nangyari? We have reasons to believe. May matay sa asawa mo. Hindi. Ano? Pinatay? May pumatay? Hindi ko narinig. Hindi patay si Anton. Hindi patay yung asawa ko. Miss Rosales, suminahon ka. Kung may taong makakapagsabi dito kung sino gumawa nun, ikaw yun. Si Brendan. Si Brendan Salazar. Bakit mo naman nasabi yan? Nitong mga nakarang araw kasi, madalas mag-away kong si Millie tsaka si Anton. Kasi si Millie, gusto na mag-move on. Gusto na niya magbagong buhay. Samantalang si Anton naman, gusto pa rin niya piliting linisin ang pangalan niya. Kaya hindi siya tumitigil hanapin si Brendan. Kaya ayun, gumawa siya ng video na siyang sinagot ni Brendan. Kaya sa tingin ko talaga, si Brendan ang gumawa nito para patahimikin si Anton. May suspecho si Mrs. Rosales na may kinalaman ho si Brendan Salazar sa pagkamatay ni Anton Rosales. Pero totoo ho ba na iniimbestigahan ni Anton si Brendan? Totoo. Pero malamang may kinalaman si Millie dito. Bakit niyo ho nasabi yan? Dumaan si Millie sa bahay namin kagabi. Hinahanap niya si Anton. Pinagsususpetsahan niya na may ibang babae yung kapatid ko.
Siguro nung umuwi siya, pinag-awayan nila, tapos sinaktan na si Anton. Posible pong mangyari yun. Sa katunayan, matagal na nag-aaway yung dalawang yan. Naghiwalay na nga sila eh. Kaya umuwi na si Anton sa amin nung una. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko hinayaan si Anton na umuwi dito kasama ang babaeng yan. Tapusin mo na pag-process ng testimonies nila. Kakainis tong pamilya na to. Naaasar ako. Ayoko na nga lang magsalita. Kasi, fictional character lang sila. Kinaganon ko na lang daw yung isip ko. Pero buisit sila talaga. I think effective yung pagkakasulat. Kaya ganun yung reaction ko. Kabuisit kayo Paat pa kayo kinakausap ng polis? Teka, nakita niyo ba si Anton? Napatay na ba talaga siya? Oh, nakita niyo ba si Millie? Sinasabi ko na nga ba nagkapatayan na yung mag-asawa na yan. Pwede Tama yung ba? kutob Tumigil ko. ka na? Ang init-init na eh! Yun ang nararamdaman ko. Bakit ba? Ayun ang kutob ko. Bakit ba? Ay, alam niyo ba? Yung pamilya na yan, kaya nagkakaganyan. Karma yan! Karma yan ang pamilya na yan. Kakainis kung papatukan ko kung ako yung pamangkin, pinatukan ko na yun. Hindi itsura. Totoo yan. Alam mo, ikaw tumigil ka na. Eh, bakit ba? Yun ang nararamdaman ko. Baka marites mo! Scammer yan. Tess! So sinasabi mo na nakalapit masyado si Anton kay Brendan. Kaya siya ang may motibong saktan siya at kidnapin. Gusto ko pa ba idagdag? Kahit maliit na detalye lang, Mr. Rosales. Dahil maliit na detalyeng yan, makakapagbigay sa atin ng breakthrough sa investigasyong to. Hindi totoong na-aksidente lang siya. Paano niyo nalaman? Wala to. Nawalan lang ako ng control sa motorsiklo. Sigurado ka? Hindi naman inamin sa kanya ni Anton. Paano niyo nalaman? Kilala ko ang asawa ko. Alam ko kapag hindi siya nagsasabi ng totoo. Sinabi mo ba yun sa kanya? Hindi. Dahil alam ko, meron siyang rason kung bakit hindi niya sinabi yung totoo. Sige. Mag-iimbestigahan ko yung pinangyarihan ng aksidente. Baka may tao makapagsabi na hindi talaga aksidente yung nangyaring yun. CCTV. Makikita nila si hotel yun. Gusto ko pa ba dagdag? May kinita siya nung gabi yun. Sige, pupuntahan kita. Anton? Saan ka pupunta? Kinita, nakipagkita. Kausap ko lang si Kuya Bano. Tungkol dun sa motor niya na nasira pero mabilis ako. Uwi na ako agad. Eh, ba't sinabi niya sa akin na dito siya pupunta? Maya-maya uwi na rin yun sa inyo. Pagkatapos siya siguro makipagkita dun sa kailangan niya kitain. Sinabi niya sa'yo kung sino? Kikitain niya yung kaibigan niya. Ibibigay niya yung impormasyon tungkol kay Brendan. Pero malakas ang kutob ko na may kinalaman yung taong yan sa pagkawala ng asawa ko. Sorry Ma'am, ito po ba yung cellphone ni Mr. Anton Rosales? Dali mo sa lab yan. Kuha mo ng fingerprints, i-download mo lahat ng call history, pati na data. Yes, sir. Isa na lang, Mr. Rosales. Nag-away ba kayo ni Anton? Kasi sinasabi mo, naghihinala ka na may babae, ang asawa mo. Kasi sinabi niya sa akin na pupuntahan niya si Kuya Banong. Yung bayaw niya. Pumunta ako doon pero hindi ko siya nakita. Kaya nalaman ko na may kinita siyang iba. Babae yun, ano? Ang pangit ng word na kinita. Dapat may nakipagkita siya sa iba.
Hindi ko natanong kung babae o lalaki. Hindi mo siya nagtanong eh. Pero, ang sabi niya sa akin, sasabihin niya lang daw yung impormasyon tungkol kay Brendan. Yun lang yung topic nila. At naniwala naman ako dahil alam ko nagsasabi siya ng totoo. Naniwala ka agad. Di ka man lang nagduda na baka babae niya nga yan. Diba? Gaya ng sinabi ko, kilala ko ang asawa ko kapag hindi siya nagsasabi ng totoo. Oo, marami kaming issues ng asawa ko. Pero naayos na namin yun. Inayos namin ang relasyon namin. Sir, tapos ko na sila i-process. Asan ang kapatid ko? Nasaan? Anong gusto mo ng kapatid ko? Sabihin mo sa Anton, nasan siya? Anong nangyari kay Anton? Ma'am, tama na. nangyari? Nasaan siya? Nasaan siya, Millie? Magsabi ka ng totoo! Nakakainis yung mga mag-inang to talaga, nakakabuisit. Again, isipin ko na lang na kontrabida sila sa show. Para maging mas exciting ang buhay for our character. Oh, nasaan siya? Ilabas na sila. Sige na. Ano nangyari kay Anton? Hindi kita kasama. Sumama ka na. Miss Rosales, kailangan mo sumama sa amin. Bakit? Paprangkahin na kita, Miss Rosales. Person of interest ka sa kasong ko. Pinaniniwalaan niyo talaga yung sinasabi ni Ate Leila? Hindi namin sinasabi yan, Miss Rosales. Pero sa kaso ng missing husband or wife, automatic na ang kinakasama nila ay person of interest. Ay, so frustrating. Ang natanong naman na lahat ng gustong itanong. Bakit dadalhin pa siya sa presinto? Alam niyo, wala akong kinalaman sa nangyari kay Anton. Ngayon, imbes na hanapan niyo ako, bakit hindi niyo na lang hanapin yung gumawa nito sa asawa ko? Kailangan na natin umalis. Bakit? Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Wala akong kasalanan. Dapat, alam niyo, nagsasayang lang kayo ng oras. Dapat inuhuli niyo na kung sino gumawa nito kay Anton. Tara na, please. Tayo sa bahay ni Antonino Rosales ang sinasabing mastermind ng BS Fund Scam. May mga balita na bigla na lang nawala si Antonino Rosales mula sa bahay nila kagabi. Sigurado ako, ang nangyari dyan, nagkadenggoyan ng share dun sa na-scam nila. Kaya nagpatayan yung mag-asawa kasi nagkadenggoyan sa paghahati nila. Hindi sila magkasundo sa paghahati. Yun. Uy! Ano ba? Tignan mo nga yung paninira mo. Ano, proud ka pa? Makita lang sa TV, lahat ng ibento, ingangaw mo? May mga spekulasyon na baka tumakas si Anton o di kaya naman ay may nangyaring masama sa kanya. Hoy, Millie! Sinungaling! Asan ang mga ko? Sabihin sa akin! Asan siya? Alam mo, tinatawag mo lang siya! Sinungaling! Baka po nanonood ang asawa ninyo ngayon. Ano po ang masasabi niyo sa kanya? Anton? Anton, si Millie po. Kung nasaan ka man ngayon, kung nanonood ka o nakikinig ka, mahal, umuwi ka na. Harapin na natin to. Sabi mo, harapin natin ang lahat. Kaya natin ang lahat basta magkasama tayo. Wala na. Like, baka may dumukot talaga sa kanya. Kaya ako tingin ko, may dumukot sa kanya si Brendan. O baka either Brendan or Rhea. Sila lang dalawa. Anton, nakikiusap ako. Ipakita mo sa kanila na wala kang kasalanan. Na hindi totoo yung sinasabi nila. Hindi naman nalala. Yan ang latest dito sa bahay ng mga Rosales.
Nakilala niyo si Anton sa kanyang vlog. Attention, it's Anton sa Qatar. And it's been a few months since sumabog ang BS Fund scam. Ngayon, isa na lang ang tanong ng lahat. Where is Millie Rosales' missing husband? Wala ka ba talagang natatandaan nung gabing nawala si Anton Rosales? Wala po talaga. Wala ka man lang narinig na struggle? Hindi mo ba naisipang bumaba para alamin kung ano nangyayari sa kanya? Paulit-ulit na lang po yung tanong niyo, sir eh. Diba sinabi ko na nga po, wala po talaga akong narinig. Hindi po ako nakatayo dahil nakainom po ako. Bakit kayo uminom ng gabing yan? Nag-celebrate po kasi kami. Celebrate? Dahil sa nakamkam yung pera. Sorry. Wala kaming nakamkam na pera ng asawa ko. Nagsa-celebrate kami dahil nagkaayos kami. Kabalikan na tayo. Eh, yun pa lang. Sapat ng dahilan para mag-celebrate tayo. Di ba sabi mo nga, basta magkasama tayo, kaya natin ang lahat ng bagay. Kaya wag na tayo maghiwalay, ha? Yun yung celebration nila. Hindi ako makareact dun sa pulis. Kakainis. Akala niyo, ma'am, madali ito para sa akin. Wala nga akong nagawa eh. Di wala akong narinig. Nawala na lang yung asawa ko. Hindi ko man lang natulungan. Akala niyo ba madali ito? Dinampot nila si Anton, kinuha nila sa bahay, pero wala akong nagawa. Hindi ko man lang natulungan si Anton. Wala akong nagawa, wala. Hindi pa ba kami pwede umuwi ni Millie? Kailangan namin makuna ng statement si Miss Rosales para sa investigasyon. Sir, wala na akong mabibigay na ibang impormasyon sa inyo maliban doon sa mga sinabi ko. Basta ang natatandaan ko lang, nagising ako isang umaga. Nakita ko magulo na yung bahay. May dugo na sa sahig. Kakainis yung interrogation. Nawawala na yung asawa ko. Sige. Hanggang dito na lang muna tayo. Sir, please. Please. Gawin niyo po yung trabaho niyo, please. Tulungan niyo naman po ako. Hanapin niyo naman po si Anton. Kasi baka duguan po ngayon yung asawa ko. Baka kailangan niyo po talaga ng tulong. Hanapin niyo po si Anton. Mrs. Rosales, in the meantime, kagaya ng sinabi ko kanina, bawal ko muna umuwi sa inyo. Considered na crime scene ang bahay niyo. Paano kapag bumalik si Anton? I'm sorry, pero kailangan natin sumunod sa protocols. Sa amin na muna tutuloy si Millie. Good. Huwag kang mag-alala. Masasamahan kita sa tao para makakuha ka ng gamit sa bahay niya. Pero yun na muna ang huli. Nagtatapang-tapangan ka na ngayon? Nick, nakaka-disappoint yung yung nakababad sa investigasyon na yung eksena dun sa bahay, the same question that they had at the police station, hindi naman nag-forward yung kwento. So it's an ordeal to watch. Okay. Yan, oras talaga na makakuha ako ng ebidensya laban sa'yo. Hinding-hindi kami magdadalawang isip na ipakulong ka. Dito sa lugar na to, dun sila nagkita ng taong kausap niya. At kung sino man siya, malakas ang kutob ko na may kinalaman siya sa pagkawala ng asawa ko. Falcon 3, malabas na ang subject. Maria Angeles.
mas, ayun, buti na lang kaabang-abang yung abangan. Ria, Mili, nasaan ang asawa ko? Yeah, so mas kaabang-abang yung abangan. Kaysa yung buong episode na parang walang progress from yesterday. Wala masyadong nangyari. Just a repetition of everything. Pwedeng na-miss mo tong show, na-miss mo tong episode na to, buong episode ngayon, bukas, wala kang na-miss. Yung pala, kung nanood ka kahapon, ma-miss mo to, bukas, wala lang. Ramdam mo na wala kang na-miss. So anyway, I hope ako lang yon. Sana kayo na-enjoy nyo kahit paano yung buong episode. Yun lang. Bye.